Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay i-share ko po sa inyo ang sekreto para maglandi agad ang ating mga inahing baboy. Wala tayo ngayon sa ating babuyan mga ka-farmers dahil malakas po yung hangin sa labas. So I prefer na dito lang muna ako sa loob mga ka-farmers para mas clear po yung voice ko mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers ay i-share ko sa inyo kung ano ba yung sekreto para mas madaling maglandi yung ating mga inahing baboy. Marami-rami din kasi sa ating mga kapatid na hog raisers na yung problema mga ka-farmers na yung mga inahing baboy nila after maiwalay yung mga biik, hindi po maglalandi agad. So meron po talagang ganyan mga ka-farmers, pero meron po tayong pwedeng gawin para ito ay maiiwasan. Normally mga ka-farmers, ang inahing baboy ay maglalandi po yan 5 to 6 days after maiwalay ang kanyang mga biik. So, pag ganyan po yung mangyayari sa ating mga inahing baboy, mas mapabilis po ang ating pagbreeding mga ka-farmers. Pero yung problema kapag matagalan sa pagbabalik sa paglalandi, so problema po yan mga ka-farmers, kaya merong iba na gumagamit ng gonadin or yung ibang pampalandi mga ka-farmers ng baboy. Gumagamit na po sila ng mga gamot mga ka-farmers in short. So ano ba ang pwede nating gawin para maglandi agad ang ating mga inahing baboy mga ka-farmers? So yung una po talaga nating gawin mga ka-farmers ay exposure sa barako. Applicable po ito sa mga dumalagang baboy at sa mga inahin. Merong mga dumalagang baboy mga ka-farmers na hindi agad maglalandi. So ang gagawin yan ay palagi po siyang palapitan ng barako mga ka-farmers para yung estrus niya ay parang ma-trigger mga ka-farmers. So the same po sa inahing baboy. Para maglalandi po agad ang ating inahing baboy mga ka-farmers, mas mabuti po yung ini-expose po natin sila sa barako. Pero I know na merong iba tayong mga ka-farmers na hindi nag-aalaga ng barako at merong mga inahin tulad namin mga ka-farmers. So, dito sa amin, ang ginagawa po mga ka-farmers ay nagpapatak kami ng ihi ng barako sa kanilang noo, sa noo ng mga inahin mga ka-farmers. At meron ding ibang mga ka-farmers natin na ang ginagamit ay laway ng barako. So, pwede po ang ihi at pwede din ang laway mga ka-farmers. Yan po ay ipatak or ipahid natin sa noo ng barako. Pero kung meron tayong barako sa malapit lang mga ka-farmers, mas mabuti po talaga na i-expose natin palagi ang ating mga inahin or dumalaga para ma-trigger po yung kanilang estrus mga ka-farmers. So yan po ang isa sa mga sikreto para maglandi agad ang ating mga inahing baboy at dumalaga. Ang ikalawang sekreto mga ka-farmers ay applicable po ito para sa mga inahing baboy na kakawalay po sa kanilang mga biik. So merong iba tayong mga ka-farmers na ang ginagawa po ay ilagay sa labas ng kanilang kulungan ang mga baboy nila mga ka-farmers. So parang free range po muna natin sila. Ilapag lang po sila sa lupa para makadig po sila mga ka-farmers. Kasi kapag nagdig ang mga inahin or ang mga baboy mga ka-farmers, isa po yan sa anti-stress nila. Ang ating mga baboy mga ka-farmers ay stress po yan during the time na nagbubuntis sila at nagpapasuso. Kaya kailangan na kapag may walay na po yung ating mga biik, bibigyan po natin sila ng mga activity na pwedeng makakawala sa kanilang stress mga ka-farmers. At isa po yan sa dahilan na kapag nawawala na po yung stress nila mga ka-farmers, may tendency po na maglalandi po sila agad mga ka-farmers. Ang ikatlo mga ka-farmers ay ang pagbibigay ng tamang dami ng pagkain sa ating mga inahing baboy. Ang inahing baboy mga ka-farmers kapag nagpapasuso na ay kailangan nating bigyan ng 3.5 to 4 kilos kada kain mga ka-farmers para hindi po sila papayat. Kasi kapag payat ang ating mga baboy mga ka-farmers, mahihirapan din yan na babalik agad ang kanilang paglalandi. So, mas matagalan po yung pagbreeding natin. Kaya, kailangan talaga na tamang dami ang ipapakain natin sa ating mga inahin mga ka-farmers para mas madali po yung paglalandi nila. So, hindi po pwede yung masyadong payat na mga inahin mga ka-farmers. Kailangan na yung katawan nila ay nasa tamang kondisyon po talaga.
At ang ikaapat mga ka-farmers ay ang pagbibigay ng mga supplements tulad ng sisikal mga ka-farmers habang nagbubuntis at nagpapasuso ang ating mga inahin. Kailangan po talaga itong supplement mga ka-farmers, lalong-lalo na po ang sisikal dahil meron siyang vitamin A, D, E kung saan makatutulong para maglandi agad ang ating mga inahing baboy. So para sa magtatanong kung pwede din ba yung sisikal sa mga dumalagang baboy, pwede din po yan mga ka-farmers dahil supplement po yan at mas maganda po siya para sa mga baboy na pang-breeding. So yun po ang apat na sekreto mga ka-farmers para maglandi agad ang inyong mga inahing baboy. Ang una is exposure sa barako. Ang ikalawang mga ka-farmers ay ilagay muna sa labas ng kulungan ng ating mga inahing baboy para mawawala po yung stress nila sa pagbubuntis at pagpapasuso. Ang ikatlo mga ka-farmers ay bigyan ng tamang pagkain ng ating mga inahing baboy para hindi po sila mangangayayat. Ang ikaapat ay bigyan ng supplement tulad ng sisikal mga ka-farmers para matutulungan po sila na ma-maintain ang magandang kondisyon sa katawan. So yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.